So ngayong umaga na to, habang ako ay papasakay sa sasakyan, nag-i-Spotify ako sa cellphone. Ang kanta na pinapakinggan ko ay yung Imagine Me Without You. Sabi ko, oo nga no, Lord. Kung iisipin ko yung buhay ko na wala si Jesus sa puso ko, sa buhay ko, nasaan kaya ako? Ano kaya yung ginagawa ko? Siguro, napakagulo ng buhay ko, mas masalimuot. Pero salamat na lang kasi nandyan siya. Nandyan siya para samahan niya ako. Na sa kabila ng maraming challenges na inalaw niya sa buhay ko, kahit maraming pagkakataon na nadadapa o tumutumba ako, pero lagi niya pa rin akong binabangon. Katulad nung salita niya na no weapon formed against us shall prosper. Ibig sabihin kahit na ano ang gawin ng kaaway, yung mga schemes niya para tayo ay pabagsakin, patumbahin, hindi sila magtatagumpay. Iaalaw ni Lord na pwede kang makante or tamaan nun. Pwedeng makaranas ka ng iba't ibang klase ng struggles and battles, ng sufferings. Pero hindi pa rin sila magtatagumpay. Babangon at babangon ka pa rin. At sa oras na to, kaibigan, kung ang sitwasyon ng buhay mo ngayon ay hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, hindi mo na alam kung saan ka lulugar, lahat na ng paraan ginawa mo na pero wala pa rin. Gusto kong sabihin sa iyo sa oras na ito, ino-offer ni Lord ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ino-offer niya ang kanyang salvation sa iyo, ang kaligtasan ng libre. Wala kang ibang dapat gawin. Naalala ko yung kwento nung babae na yung babaeng umupo sa paanan ni Jesus. Siya po ay isang makasalanan. Siya po ay isang prostitute. At sa panahon nila, pinandidirian po yun. Siguro araw-araw, iba't ibang lalaki yung kanyang nakakasama. Pero kahit lagi siyang marami nakakasamang lalaki, hindi niya matagpuan yung tunay na pagmamahal. And siguro sa oras na yon talagang hopeless na siya. Gusto niyang mabago, gusto niyang maranasan yung sinasabi nila na binibigay ng Panginoong Jesus. Kaya nung pumunta si Jesus doon sa isang bahay ng Pariseo, pumunta siya doon, ang ginawa niya, umupo siya sa paanan ni Jesus at umiiyak siya. Alam niyo po, sa tindi ng luha niya, siguro sa tindi ng pighati niya, yung paa ni Jesus ay basang-basa ng luha ng babae na to. At ang ipinamunas niya po sa paanan ng Panginoong Jesus ay ang kanyang buhok. Imagine, gaano katindi yung pinagdadaanan ng babae na to para umiyak siya ng ganong katindi rin. At alam niyo, yung pabango na meron siyang dalang isang jar na pabango. Nagkakahalaga po iyon ng 1 taong sahod ng isang tao. Binuhos niya po yun sa paanan ni Jesus. At ang tawag po doon ay extravagant worship. Yung hindi niya nainisip yung sasabihin ng tao sa kanya na bakit lumalapit tong babae na to na napakamakasalanan sa Diyos, sa Panginoon na mabuti, na walang kasalanan. Bakit siya lumalapit doon? Alam niyo ang sabi ni Jesus sa kanya, your faith has saved you. Niligtas ka na ng iyong pananampalataya. So kaibigan, come to Jesus. Come as you are. Kahit ano ang sitwasyon mo ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, come into my life. I surrender all my feelings. Sinusuko na po lahat sa iyo. Heal me, Lord God. Alam nyo, mararanasan natin yon kung tayo ay buong pusong lalapit sa ating Panginoon. Yun na naman ang gusto niya eh. Yung buong puso tayong lumapit sa Kanya, yung buong puso tayong magpakumbaba sa Kanya, yung maranasan natin yung kapangyarihan niya kung iaalaw natin siya. Lagi namang ready si Lord na kumilos sa buhay natin. Ang tanong lang doon, ready ba tayong surrender sa Kanya? Ready ba nating ibigay sa Kanya yung buhay natin at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, sige po, kayo na po yung bahalang kumilos sa buhay ko, kayo na po yung bahalang maghari sa buhay ko. Kung hahayaan mo yan, kapatid, mararanasan mo yung ino-offer ng Lord na kapayapaan, yung salvation na hindi kayang ibigay ni man. Panginoon, sa oras na ito, idinadalangin ko po sa iyo yung tao na nanonood sa akin ngayon
Lord, hindi ko alam yung sitwasyon ng buhay niya, pero alam mo. Hindi ko alam, Panginoon, yung sigaw ng puso niya na hindi niya masabi sa kahit kanino, yung sigaw ng isip niya, pero alam mo yun, Panginoon. Kasi naririnig mo ang bawat dalangin namin kahit hindi kami magsalita. Kahit ang bawat pagpatak ng luha namin, Panginoon, alam mo yung ibig sabihin nun. And sa oras na to, Lord God, hipuin mo yung tao na to, Lord God, na nanonood sa akin. Pumasok ka sa buhay niya. Lord, maghari ka sa buhay niya. Maghari ka sa buhay niya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen.